Sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, nakalimutan na ba nating sulyapan ang mga simpleng bagay na nagbibigay ng tunay na saya? Naranasan mo na bang mamuhay sa gitna ng karangyaan, ngunit ang puso mo ay mananatiling uhaw sa pagmamahal at atensyon? O kaya ay natuklasan mo na ba sa isang hindi inaasahang pagkakataon na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa mga sandali ng kaligayahan na ibinabahagi natin sa ating kapwa? Bago natin simulan ang istorya mga kawana tales ay pwede po bang makalambing sa inyo ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Mula sa kanyang pinakabatang alaala, ang mundo ni Edward ay isang malaking tahimik na kahon sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang kondominium sa puso ng Maynila. Madalas niyang nakikita ang kanyang mga magulang, ngunit hindi sila nagkwekwentuhan o nagtatawanan. Hindi. Sa bawat pagbungad niya sa sala, ang nagtatago sa kanyang pandinig ay ang maingay na bangayan ng kanyang ama at ina na nakatutok lamang sa mga negosyo, sa mga bilyong-bilyong halaga ng mga ari-arian at sa kung aling kumpanya ang higit na kumikita. Para kay Edward, ang pag-ibig ay isang salitang hindi kailanman binigkas sa pagitan nila. Kailangan na nating ipasa ang bid na yan bago maghapon. Hindi ka ba talaga nakikinig? Sigaw ng kanyang ama, si Don Ronaldo, sa kanyang ina, na si Doña Leonora. At paano naman ang deal natin sa Singapore? Mas malaki ang kikitain natin doon, Ronaldo. Puro ka na lang lokal. Sagot ni Doña Leonora. Tila walang pakialam sa maliit na batang nagtatago sa likod ng kortina. Palagi silang abala, palaging may pulong, palaging may dapat puntahan. Walang oras para sa kanya. Ang mundo ni Edward ay nakakulong sa loob ng kanyang malaking silid, puno ng mamahaling laruan na hindi naman nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang tanging kapamilya na kasama niya sa araw-araw ay ang kanyang yaya na si Aling Susan. Edward, kumain ka na. Mainit pa ang sopas mo. Malumanay na tawag ni Aling Susan, ang tanging tinig na lumalambing kay Edward. Si Aling Susan na may mga kunot sa noo at mababait na mata ang kanyang kanlungan sa gitna ng magulong mundo. Yaya, bakit po sila laging nag-aaway? Tanong ni Edward isang hapon habang naglalaro sila ng mga building blocks. Malaki kasi ang responsibilidad ng iyong mga magulang, Edward. Maraming negosyo, maraming kailangang asikasuhin. Paliwanag ni Aling Susan na pinipilit gawing mas simple ang komplikadong sitwasyon. Pero bakit po sila walang oras para sa akin? Bumuntong hininga si Aling Susan at mahigpit siyang niyakap. Mahal ka ng mama at papa, Edward. Pinapakita lang nila sa ibang paraan. Ngunit kahit si Aling Susan ay alam sa kanyang sarili na iyon ay isang matamis na kasinungalingan. Ang pag-ibig ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng tseke o mamahaling regalo, kundi sa simpleng yakap at oras na iniuukol. Isang araw habang kinukulong muli si Edward sa kanyang malaking silid, may isang maliit na tinig na kanyang narinig mula sa labas. Edward, pwede ba kitang kalaro? Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang batang babae na may matamis na ngiti at maliliit na mata. Nakatayo sa tabi si Aling Susan. Siya nga pala si Ana, ang anak ko. Ana, si Edward. Pakilala ni Aling Susan na may kaunting kaba sa kanyang boses. Sa unang pagkakataon nagkaroon si Edward ng kalaro. Hindi ito isang laruang robot o isang video game, kundi isang tunay na tao. Si Ana ay madalas sumasama sa kanyang ina pagkatapos ng klase at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Nagtakbuhan sila sa malawak na garden ng mansyon, nagtagu-taguan sa ilalim ng mga halaman at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga panaginip. Ang sarap pala maglaro, Ana, bulong ni Edward isang araw habang kumakain sila ng biskwit na lihim na ibinigay ni Aling Susan. Aba, oo naman, lalo na kung may kasama ka,
Sagot ni Ana at ibinahagi ang kanyang biskwit kay Edward. Sa mga sandaling iyon, walang Edward na bilyonaryo at walang Ana na anak ng isang yaya. Sila ay dalawang bata lamang na nagsasaya. Ngunit ang pader na naghihiwalay sa kanilang mundo ay hindi nagtagal. Isang hapon, nakita ni Doña Leonora. Nakararating lamang mula sa isang meeting, si Edward at Ana na naghahabulan sa sala, tawa ng tawa. Susan, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Leonora. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng galit. Bakit narito ang anak mo at nakikipaglaro sa anak ko? Lumapit si Aling Susan. Ang kanyang mukha ay namumutla. Pasensya na po, Doña Leonora. Katatapos lang po kasi ng klase ni Ana. Naghintay lang po sandali bago kami umuwi. Naghihintay? Nakikita ko ang anak ko na pinagpapawisan at nagkakalat sa kanyang kasama. Di ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko ng may kasamang mahirap at madumi ang anak ko? Hindi ka ba nakikinig? Sigaw ni Doña Leonora. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Ana at Edward. Hindi po siya madumi, Mama. Pagtatanggol ni Edward, lumuluha ang mga mata. Tumahimik ka, Edward. Sige, pumunta ka sa silid mo. Utos ni Doña Leonora. Pagkatapos ay lumingon siya kay Aling Susan na may malamig na tingin. Susan, simula ngayon, hindi ka na kailangan dito. Pakibalot na ang mga gamit mo. Huwag ka nang magpakita rito. At huwag na huwag mong dadalhin ang anak mo sa pamamahay ko. Tanggal ka na sa trabaho. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Susan. Niyakap niya si Ana at tumango kay Doña Leonora. Opo, Doña Leonora. Maraming salamat po. Sa mga sandaling iyon gumuho ang mundong maliit ni Edward. Nawalan siya ng yaya at nawalan siya ng isang kalaro na parang isang kapatid. Bumalik siya sa kanyang tahimik na kahon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki ang butas sa kanyang puso. Ang pagtawa ni Ana ay naging isang alaala na lamang. Ang kanyang buhay ay muling bumalik sa dati. Puno ng kalungkutan at higit sa lahat, matinding pangungulila sa kanyang yaya. Lumipas ang mga taon, mabilis at walang patid. Ang batang si Edward na nakakulong sa kanyang silid ay lumaking isang matipuno at matalinong lalaki. Siya ang natural na tagapagmana ng imperyo ng kanyang mga magulang. Sa edad na 25, hawak na niya ang bilyon-bilyong negosyo, pamana ng kanyang mga magulang na sa paglipas ng panahon ay unti-unting nawala ng gana sa isa't isa at tuluyang naghiwalay. Nag-iwan kay Edward ng mas malaking responsibilidad at kapalaran. Mr. Edward, ang quarterly report po ng kumpanya natin sa real estate. Lumampas po tayo ng 15% sa target. Masayang ulat ng kanyang assistant, si Mr. Reyes, isang umaga sa kanyang opisina sa Bonifacio Global City. Wow, magandang balita Mr. Reyes. Siguraduhin nating mapanatili ang momentum na yan. Paano na ang mga meetings natin ngayong linggo? Tanong ni Edward. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang tablet, habang ang isa pang screen ay nagpapakita ng stock market. Ang kanyang buhay ay isang walang katapusang cycle ng trabaho. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, ang kanyang isip ay laging abala sa mga numero, mga kasunduan at mga pulong. Mayroon na siyang lahat ng ginintoang bagay. Matatag na driver, bodyguards, isang penthouse na may panoramic view ng Maynila, at unlimited na bank account. Ngunit sa gitna ng lahat ng to, may isang butas pa rin sa kanyang puso na hindi mapunan ng pera. Ano ang susunod na pulong, Mr. Reyes? Tanong na Edward habang nag-uunat. 11:00 na ng gabi at kalalabas lang niya mula sa board meeting. May dinner meeting po tayo sa Japanese conglomerate bukas ng umaga, Mr. Edward. Tapos po ay may flight po kayo papuntang Hong Kong para sa Investors Summit. Sagot ni Mr. Reyes sabay abot ng itinerary. Napakasikip ng schedule ko. Bulong ni Edward. Hindi na kay Mr. Reyes kundi sa kanyang sarili. Wala man lang bang pahinga? Wala man lang bang oras para maging ako?
Hindi ang Mr. Edward na pinuno noong isang imperyo. Sa mga panahong nag-iisa siya sa kanyang malaking penthouse, madalas na umaatake ang kanyang alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang tawa ni Ana, ang mga laro nila sa hardin, ang simpleng ligaya ng pagkain ng biskwit na magkasama. Simple ngunit masaya, walang halong pera. Ngunit napupuno ng ligaya. Ang mga alaala ay parang suntok sa kanyang sikmura. Nagpapaalala sa kanya ng tunay na kaligayahan ay hindi nabibili. Isang araw gumawa si Edward ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Mr. Reyes. Mr. Reyes, gusto kong ipakansel ang lahat ng aking meetings sa loob ng isang buwan. Ayusin mong lahat. Kung may mga papeles na kailangan pirmahan, i-courier mo sa akin. I-forward mo sa akin ang lahat ng importanteng tawag. Pero huwag kang mag-alalang sobra. Utos ni Edward na may bagong tindig sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Reyes. Mr. Edward, isang buwan? May problema po ba? Kung kailangan niyo po ng bakasyon, pwede po akong mag-ayos ng private jet papuntang Maldives o Sweet Alps. Umiling si Edward. Hindi yan ang kailangan ko, Mr. Reyes. Gusto ko manirahan bilang isang simpleng tao. Yung malayo ba sa Maynila? Isang buwan. Hindi ako bilyonaryo sa loob ng isang buwan. Kailangan ko lang ng pamalit sa buwan na yun. At sapat na pera para pamasahe. At upa sa isang buwan. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat, Mr. Reyes. Hayaan mo. Babayaran kita ng doble sa normal mong sahod. At higit sa lahat, may bonus ka pang malaking halaga. Pagbalik ko. Napakunot ang noo ni Mr. Reyes. Ngunit tumango rin sa huli. Alam niyang kapag nagdesisyon si Mr. Edward, wala nang makakapigil pa dito. Isang linggo ang lumipas. Matapos ayusin ang lahat ni Mr. Reyes. Nagpakalayo-layo si Edward. Walang driver, walang bodyguards, walang mamahaling kotse. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, maong na pantalon, at lumang sapatos. Sumakay lamang siya ng ordinaryong bus, kasama ang mga karaniwang tao. Patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Ang kanyang puso ay gumagaan sa bawat kilometrong lumalayo siya sa ingay ng Maynila. Napadpad siya sa isang liblib na bayan sa Batangas. Malapit sa dagat, ang simoy ng hangin ay sariwa at ang tanawin ay puno ng lunti ang mga bukirin at asul na karagatan. Dito, umupa siya sa isang maliit na bahay kubo na gawa sa kawayan at nipa. Ito ay malayo sa kanyang nakasanayang kondo, ngunit mas malapit sa kanyang puso. Magandang araw po. Ako po si Edward, bagong kapitbahay niyo po. Bati niya sa matandang ginang na nag-aalaga ng manok sa labas ng kanyang bahay. Ay, iho, magandang araw din. Ako nga pala si Aling Rosa. Halika't saluhan mo kami ng kape, Edward. Masayang bati ni Aling Rosa. Doon sa probinsya naranasan ni Edward ang tunay na komunidad. Ang mga kapitbahay ay nagtutulungan, nagbabahagian ng pagkain, at nagkwekwentuhan ng walang halong pagpapanggap. Naalala niya ang kanyang pagkabata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kailangan ng yaya para magkaroon ng kasama. Edward, hindi ka pa ba nakakakain? Halika, may sobra pa kaming sinigang. Tawag ng isang binata mula sa kapitbahay. Salamat, pupunta na ako. Sagot ni Edward na may ngiti sa labi. Dito rin niya nakilala ang isang dalaga na nagngangalang Maya na may tindahan ng bigas at iba pang paninda sa plaza. Si Maya ay may matamis na ngiti, matatalim na mata at balat na Indian ng araw. Siya ang tipo ng babae na kumikilos ng may dignidad at sipag. Magandang umaga, Day. Bili ako ng bigas, bati ni Edward na pilit ginagaya ang lokal na dialekto. Napangiti si Maya. Mukhang bago ka lang dito, kuya. Saan ka po galing? Galing akong Maynila. Nagbakasyon lang. Gusto kong subukan ng buhay probinsya. Paliwanag ni Edward. Mabilis silang naging magkaibigan.
Madalas na pumupunta si Edward sa tindahan ni Maya, hindi lang para bumili, kundi para makipagkwentuhan. Kunentuhan siya ni Maya tungkol sa kanilang buhay sa probinsya, ang hardin ng kanyang ina, at ang mga hamon ng pamumuhay sa gitna ng simpleng buhay. Wow, ang sarap pala mabuhay dito, Maya. Walang pulong, walang deadline. Sabi ni Edward isang hapon, habang nakaupo sila sa tabi ng dagat, pinapanood ang paglubog ng araw. Oo naman, Kuya Edward. Simple lang pero masaya. Ang mahalaga ay kasama tayo ng mga mahal natin sa buhay. Tugon ni Maya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na karagatan. Nalilimutan ni Edward ang kanyang pagiging isang bilyonaryo. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpindot ng keyboard at pagpirma ng mga dokumento ay natuto ng magtanim ng gulay at mag-igib ng tubig. Kung minsan, nagkakasiyahan silang magkakapit-bahay, nagkakantahan sa saliw ng gitara, at nagkwekwentuhan hanggang gabi. Ang ligaya ay hindi na nakukuha sa material na bagay, kundi sa mga ngiti at tawanan ng mga simpleng tao. Unti-unting nahulog ang loob ni Edward kay Maya. Ang kanyang puso na matagal ng gintong kulungan ay unti-unting lumalaya. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, lumalalim din ang damdamin ni Edward kay Maya. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman. Maya, sa maikling panahon na nakasama kita rito, naramdaman ko ang kaligayahan na hindi ko naramdaman sa buong buhay ko. Mahal kita, Maya, sabi ni Edward. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Napangiti si Maya at kumislap ang kanyang mga mata. Edward, ako rin. Matagal na kitang gusto at ang totoo, parang matagal na kitang kilala. Sa mga sandaling yon, ang kanilang mga puso ay nagsama. Naging magkasintahan sila at ang kanilang pag-ibig ay naging inspirasyon sa buong komunidad. Isang hapon habang nagpapahinga sila sa bahay kubo ni Maya, nagpakita siya ng isang lumang litrato. Edward, gusto kong ipakita sa iyo ang aking ina. Pumanaw na siya dahil sa labis na kalungkutan. Matapos pumanaw ng aking ama nang dahil sa sakit. Miss na miss ko na talaga sila. Sabi ni Maya, ang kanyang mata ay malungkot. Ibinigay ni Maya ang litrato. Pinagmasdan ito ni Edward. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang ngiti, ang hugis ng mata, ang mga kunot sa noo. Hindi siya maaaring magkamali. Ang babaeng nasa litrato ay si Aling Susan, ang kanyang dating yaya. Si Aling Susan? Ang nanay mo? Siya ang yaya ko noon. Hindi, hindi ito totoo. Bulong ni Edward, hindi makapaniwala. Nagulat si Maya. Yaya mo? Pamilyar nga ang pangalan mo, Edward. Sinabi ni Mama na may alaga siyang batang Edward. Ikaw nga yun? Yung batang laging malungkot? Tumango si Edward, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at tuwa. Ikaw! Ikaw si Ana, ang batang kalaro ko. Hindi ako makapaniwala. Tumayo si Maya, nanginginig ang buong katawan. Ikaw ang Edward ng Maynila, ang bilyonaryong tagapagmana, ang may-ari ng napakaraming kumpanya. Sumagot si Edward. Oo, ako yun. Pero hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, ikaw ang batang nagbigay sa akin ng ligaya noong bata pa ako. Ikaw ang nagpapakita sa akin ng tunay na kaligayahan ngayon. Naiyak si Maya at niyakap niya si Edward ng mahigpit. Hindi ko akalain na sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw pa, ang tadhana nga naman. Ang pagtatagpo nila ay isang kabanata ng tadhana na isinulat muli. Ang batang Edward at Ana na pinaghiwalay ng social status at kawalan ng pangunawa ng mga magulang ni Edward ay muling pinag-isa sa hindi inaasahang paraan. Namangha sila sa mga pangyayari at lalo pang nagpatibay sa kanilang pag-ibig. Tuluyang nalimutan ni Edward ang kanyang pagiging isang bilyonaryo. Naging isang simpleng tao siya sa Batangas, kasama si Maya. Ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa tabi ng dagat na dinaluhan ng buong komunidad na naging pamilya nila.
Ang kanilang pag-ibig ay naging patotoo na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa salapi. Bagaman, pinili ni Edward ang simpleng buhay, hindi niya tuluyang iniwan ang kanyang mga responsibilidad. Sa tulong ni Mr. Reyes na nagulat sa kanyang pagbabago, pinamahalaan pa rin niya ang kanyang mga negosyo. Ngunit sa ibang paraan, ibinabahagi niya ang kanyang yaman sa mga komunidad. Nagtatayo ng mga paaralan at ospital sa probinsya. Ang kayamanan niya ay naging instrumento para makatulong, hindi para magpalayo sa kanya sa tunay na buhay. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng anak, isang malusog na batang lalaki na pinangalanan nilang Ronaldo bilang pagkilala sa ama ni Edward na pumanaw na. Iminulat nila ang kanilang anak sa magandang aral ng buhay na ang pag-ibig, paggalang, at oras sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Anak, kahit na marami tayong pera, hindi yan ang magpapasaya sa'yo. Ang pagmamahalan natin at ang mga kaibigan mo ang tunay na kayamanan. Paliwanag ni Edward sa kanilang anak habang naglalaro sila sa hardin. At tulad ng kanilang nakaraan, ang kanilang anak ay palaging kalaro, ang mga anak ng kanilang mga yaya at mga katulong. Sa bawat pagtawa ng mga bata, nakikita ni na Edward at Maya ang kanilang sarili noong sila ay bata pa. Masaya nilang binalikan ang kanilang nakaraan. Ang mga panahong pinaghiwalay sila ng kapalaran at ang mga sandaling pinagtagpo sila ng tadhana. Ang kanilang buhay ay naging isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, oras at mga koneksyon na nabubuo sa puso. Ang kwento ni Edward ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi makikita sa bulto ng pera o sa laki ng ari-arian, kundi sa mga simpleng sandali ng kaligayahan, sa pagmamahal ng pamilya at sa ugnayan ng bawat isa. Ang oras, pag-ibig at atensyon ay higit na mahalaga kaysa sa anumang salapi. At ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pinakasimpleng kaparaanan ng buhay. Kapag ito ay puno ng pagmamahalan at pagpapahalaga sa bawat isa, ang buhay ay hindi dapat laging umiikot sa pera, kundi sa paghahanap ng layunin at kaligayahan na nagbibigay kulay at kabuluhan sa ating pag-iral. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Baka po pwedeng makalambing ng comment kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya ng Juana Tales. Please like, share, and subscribe. At makikiclick na rin po nung bell button para lagi po kayong updated sa mga bago kong storya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.